basura, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na, dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, benga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga. Ito ang tanong. Isa na natin to. Rating ni Sara Duterte mataas. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos mababa. Tanong ko sa SWS, ano ang naging basihan ng pagtatanong nila at sino-sino ang mga tinanong nila? Mga kababayan, nakakapagtaka kasi mga kababayan ko na bakit mataas ang trust rating ni Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan. Okay, nagtataka. Sapagkat, nauna naman na tumulong ang Pangulo. Ang Pangulong Marcos ang unang-unang nagtatrabaho. Samantalang yung Vice Presidente ho natin, pabanjing-banjing lang, pa-travel-travel, sabay sira-sira sa gobyerno, panay banat, mga kababayan ko, ay aba, parang ang dating, siya pa nagtatrabaho bilang presidente. Yun ho ang pag-usapan ho natin, mga kababayan. Yun ho ang ating busisiin. Yun ho ang ating usisain, sapagkat mga kapatid, meron ho mga balitang kumalat ngayon. Abay, pag-uusapan ho natin yan. Ano ang balitang kumakalat ngayon sa loob ng social media? Eto, panoorin nyo ang video na to. Banata natin dito yan. O, eto. Pasok! Lusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Nako! Mga kababayan, eto. Nakakataas na pala ngayon ng rating yung pag-travel-travel. Nakakataas na pala ngayon ng rating yung pagpunta sa iba't ibang bansa. Nakakataas na pala ng rating SWS. Yung paninira sa bansa. Aba, wala namang ginagawa yung Vice Presidente kundi tumunga lang at humilata. Tapos, ang taas ng survey. Ano to? Maagang mind conditioning. Para sa 2028, pag nanalo, 2026 pa lang, bubulusok na si Sara Duterte. Ganun ba yun? Ang lakas ng mind conditioning nyo, ah. Ang lakas ng consistency ng ginagawa ninyo. No? Alam nyo, SWS, Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, mga bayad. Kasi yung Pulse Asia, pag-aari ni Guyan, eh. Mga kababayan, eh. So, paano? Para pagdating ng 2028, manalo si dayain nyo ulit naman daya kaysa 2028, eh, panalo? Sasabihin nyo, 2025 pa lang, kalagitnaan ng magtatapos ang taon, mataas si Sara Duterte, ganun ba yon? Mataas ang trust rating? SWS, ganun ba yon? Nakakaloko yung survey nyo, ha. Ito pa sabi nila, oh. Paliwanag. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS ni Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat Ang tanong dito, hindi ito kinandak ng bago. Okay, bago. Hindi ito kinandak hindi ito bago lang. Matagal na itong kinandak, mga kababayan. Liliwanagin natin, mga kapatid. Matagal na nila itong sinurvey. Ngayon lang nila nilabas. Ang tanong dito, kailan? O, tuloy.
58% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahilaya ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Mga kababayan ko, November, hindi po December Panoorin nyo. Survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng Okay, klaro. SWS is the mother nung survey. Pero, ang naglabas SWS, under by SWS. Pero, Strat-based ang nagpa-survey. Kaklaruhin lang natin, mga kababayan ko. Hindi ba yan din yung nagpakomisyon ng survey sa Pulse Asia, si Strat-based, na sinasabi niya mga kababayan ko na itong si Bongo, mga kapatid, ay mataas sa survey hanggang mga kababayan ko. Mukhang nga nahihiwagaan na ako Nahihiwagaan na ako. Sabi nga ni Coach Jarrett, nanawagan siya sa PSA na gumawa ng sariling survey. Hindi based in dahil lang andun ng legit data. Correct. Mga kababayan ko, alam mo si isa example lang. Let's specific. Strat-based company, yan din yung nagpa-survey sa Pulse Asia ng sinasabing mataas si Bongo. Yan din yung nagmamain conditioning na grupo. Ang ginagawa nila, mga kababayan ko, tatanungin nila 1,000 Pilipino. Sa 1,000 Pilipino, mga kababayan ko, pupunta sila kung saan malakas yung politiko na nagbayad sa kanila. And then, dun nila ikakandak yung survey, mga kababayan ko. For example, pupunta sila ng Baseco, mga kababayan ko. Pupunta sila ng Baseco. Magtatanong sila ng 1,000 tao sa loob ng Baseco, pero bago lumapag si Strat-based doon sa loob ng Baseco, nakapagpamigay na si politiko ng sandamakmak na ayuda, tulong, mga kababayan. Yun ang diskarte nila sa survey na to. For example, pupunta sila doon, magbababa si politiko, si senador, ng tulong. Kunyari, Kalinga, magpapakita doon, kakaway-kaway-kaway ng ganyan, mga kababayan ko. 'Di ba? Tapos mga kababayan ko, ipapa-survey nila ngayon 'yon. Pag pina-survey nila ngayon 'yon, automatic, mga kababayan ko, fresh pa sa utak ng tao, alam pa ng utak ng tao yung nagawa nitong politika na to. Ngayon, masasabi nila, "Uy, ito Duterte ako." Si BBM ganito, si BBM ganito. Ganyan ang diskarte nila, mga kababayan ko. Yung strat-based na nagkakandak ng survey. Tuloy, mga kababayan, binulgar ko na sa inyo yan, malalaman nyo dito yan. Tuloy natin. matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption. Teka lang, wait lang mga kababayan ko. Saan kayo makakita, bababa yung trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos mga kababayan ko, dahil sa kontrobersya ng mga flood control issues. Sa tingin nyo ba mga kababayan ko, apektado si BBM doon? Tansya nyo ba apektado si Pangulong Bongbong Marcos doon? Ito tanongin natin. Halika dito, Heb. Tatanungin kita. Tatanungin natin yung isang tao ko dito. Ito common sense bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino. Tanongin kita, halika pakita ka dito. Para sa'yo, upo ka dito, di ka makita eh. Para sa'yo, Heb, tatanungin kita. Si presidente na naglaglag ng mga korupsyon, tapos ikaw pa ang bababa ang trust rating? Napaka-bias. Bias nun, di ba? Oo. Ikaw na nagsiwalat. Ikaw na naglaglag, nagsiwalat ng katotohanan sa corruption, tapos ikaw pa Ikaw pa yung malalaglag. Ikaw pa yung may email negative. Oo. Tapos ang dating nito, sa'yo pa mawawalan tiwala ang taong bayan? Mas dapat kang pagkatiwalaan eh. Kasi kung si Sara nga, hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon yung confidential fund niya eh. Di ba? Tapos nagkaroon ng plus 31. Di ba? Ang talino nyo. Oh. Anyway, maraming salamat, Peb. So yan, narinig nyo yung kahit ordinaryong tao, alam yung issue. Alam yung nangyayari. Alam yung pagkatao ni Sara Duterte. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, mataas ang survey ni Sara Duterte.
That's too impossible, mga kababayan ko. 'Di ba? Alam mo, ang tao, pwede mong bulagin sa survey eh. Pwede mong bulagin sa survey ang taong bayan eh. Pero hindi mo mabubulag sa katotohanan ng boto. Hindi mo maiko-convert yan sa boto, mga kababayan. Hayaan na yan natin si Pusit na sinungal. Ganun talaga. Ang problema dito, baka mamaya maraming maloko tong mga to, mga kababayan ko. Tuloy natin. top of mind ng ating tao, araw-araw pinag-uusapan, galit ang tao at humihingi ng may managot, may panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this. Excuse me. Alam mo, Bindo, presidente ng Stratbase, tanga ka. Alam mo kung bakit? End December. Sino ba napakulong ng December? Wala pa ng December, may mga napakulong na. Oh, pinakulong na yung mga kontraktor nauna. 'Di ba? Ano sumunod? Pinakulong na ang mga Diskaya. O ano pang gusto niyo? Sino pang politikong gusto niyo ipakulong? Magantay tayo. Dumaan tayo sa proseso. Mga kababayan. May proseso 'yan. Hindi basta-basta, mga kapatid. Gusto ng Pangulo dumaan sa proseso kung paano tayo magpapakulong ng tao. Tapos ang usapan, mga kapatid, hindi yung sasabihin nyo, wala pa nakakulong na kukulong December, inuna na nga yung Diskaya eh. Ayaw nyo pa ba? May mga politiko pa yan, sabi ko nga sa inyo, next year may kongresista, merong senador. Tapos ang usapan, kumalma lang kayo. Ganun kadali. Corruption. Sabi ni Stratbase Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative Meron na panagot, merong mga nakasuhan. Okay? At gumugulong ang kaso. Wala namang kinasuhan ka ngayon, automatic kinabukasan kulong ka. Walang ganun. O baka gusto nyo mangyari, habang gumugulong yung kaso, nakakulong. Mga kababayan ko, pwede naman din yun. Kaso nga lang, dadaan tayo sa proseso. Para hindi masayang yung pagsasampa ng kaso. Tapos, di ba, tuloy. trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% ang nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% ang nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Oh, yun. Mga kababayan ko, at least klaro. Kinlaro ng Stratbase yung sinabi nila. Kinandak nila yung survey na ito nang hindi pa na isasampa yung mga kaso kay Sara Duterte. So it means fresh pa ang utak ng tao dito, hindi pa nakikita. Mga kababayan, yan tanong ko sa Stratbase at SWS, bakit ngayon lang nilabas to? Why? Yun ang tanong. Ang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. So nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon, ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang hayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nakakapagtaka lang mga kababayan ko, no? Na si Stratbase, mga kapatid, is nag-conduct ng survey
nang hindi pa pumuputok yung issue tungkol dito sa mga plunder cases ni Sara Duterte. Second, mga kababayan ko, kung titignan nyo, hindi ako makapaniwala na gano'n ang mangyayari na si PBBM, mga kababayan ko, ay bababa ang trust rating niya ng gano'ng kalaki. At si Sara Duterte bubulusok ng halos 3 puntos ang tinalon niya kay PBBM. Samantalang wala namang ginagawa si Sara Duterte. Hindi umaamin sa mga sa kanyang mga confidential fund. Gumawa ng mga chichiryang pangalan para makakuha ng confidential fund. 125 million in 11 days, mga kababayan. Eto, mga kapatid. 'Di ba? Kung titingnan nyo, ang laki, mga kababayan ko, nang nawawala sa bayan natin dahil sa kanila. Tapos ngayon sasabihin nyo in front of many Filipino people na mas mataas si Sara Duterte. Kalokohan yun. Alam mo, strat base, huwag kayong magtago sa pangalan ng SWS. Ginamit nyo yung pangalan ng SWS para mailabas nyo yung survey ninyo, mga kababayan ko. Yun lang naman ang sa akin dito, pero I hope na sana, no? Sana sa lahat ng mga panood nito, pag-isipan nyo mabuti. Pag-aralan nyo mabuti. Hindi lahat ang sinasabi ni Sara Duterte, hindi lahat ng ginagawa niya tama. Yun ang pong sasabihin ko. Hindi lahat ng ginagawa ni Sara Duterte tama, mga kababayan ko. Pero kung ako po tatanungin ninyo, wala ho sa 30% ang grado nito sapagkat hindi naman ho napakikinabangan ng bansa natin. Hindi rin ho nakakatulong sa bansa natin. Abay, mataas pa po ba ang rating? Nakakatawa naman. Hindi ho maloloko ng strat base at SWS ang mamamayang Pilipino. Mas alam na ng Pilipino kung nagtatrabaho tong politiko na to o hindi, mga kapatid. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala!